Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Suporta sa iba pang island municipalities ng Palawan, dapat ibigay ng gobyerno. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Nanawagan si Senador Erwin Tulfo ng suporta mula sa pamahalaang nasyonal sa iba pang mga island municipalities ng lalawigan ng Palawan. Kasunod dito ng kanyang pag-iikot sa 12 bayan sa Palawan bilang bahagi ng kanyang isinasagawang konsultasyon, alinsunod sa prinsipyo ng grassroots-based policy making na kanyang sinusunod. Sa katunayan, ipinarating sa kanya ng mga taga-bayan ng Magsaysay, Cuyo at Tumaran na siya ang kauna-unahang senador na nakarating sa kanilang lokalidad. Hiwalay pa ang ginawang pagbisita sa mga bayan ng Aborlan, Nara, Quezon, Kalayaan, Busuanga, Coron, Linapacan, Agutaya, Rojas at Araceli. Nangako si Tulfo ng alokasyon ng pondo para sa pagtatayo ng ospital at mahalagang infrastruktura sa lalawigan sa 2027 national budget. Paliwanag ng senador, mahalaga ang direktang pakipag-usap sa mga local leaders at mga residente upang malaman ang kanilang pangailangan at kung paano ito matutugunan. Kabilang sa mga nakita niyang pangailangan ay ang mga pasilidad para sa kalusugan, kalsada at mga ports na kailangan ng mga island municipalities para mas madaling madala sa paggamutan ng kanilang mga may sakit at madala sa merkado ang kanilang mga produkto. Si Senador Erwin ang nagsilbing panawing pandangal sa paggunita ng Araw ng Kalayaan noong April 9 sa Pag-asa Island Kalayaan Island Group Palawan. At dito niya diniklara ang suporta sa mga residente at mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at ang local government unit sa pamamagitan ng mga nakalinyang proyekto sa isla. Higit sa lahat, hindi kailanman dapat i-give up ang Kalayaan Island Group gaya ng gusto ng isa nilang kasamahang senador. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dad Paas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, DOE isinusulong na gumamit ng electric vehicles ang gobyerno. Kinokonsidera ng Department of Energy ang pagsusulong na gawing electric ang lahat ng mga sasakyan ng gobyerno o gumamit na ng electric vehicles ang pamahalaan. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Protect Committee, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na ito ay para mabawasan ang pagdepende ng ating bansa sa diesel. Isa pang pulisya na binanggit ni Garin na isinusulong nila ay ang pagpapatupad ng weekly Earth Hour. Ito ay tulad niya ng ginagawang taunang Earth Hour kung saan nakakatipid ng higit 100 megawatts ng kuryente. Ayon sa kalihim, ang isinusulong na weekly Earth Hour ay hindi lamang makakapagpatipid ng kuryente kundi magpapalakas din ng awareness ng bawat Pilipino at mga ahensya ng gobyerno tungkol sa pagtitipid ng kuryente upang kalaunan ay maging kultura na ito. Isa pang ginagawa ng DOE ang government-to-government engagements upang masiguro na hindi maaapektuhan ang supply ng langis. Sa ngayon, aniya, ay nakikipag-ugnayan na ang ating bansa sa Brunei, Taiwan, China, Japan, South Korea, Indonesia, India, at iba pang mga bansa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.